Dumating ang panahon sa buhay natin na magbabago na ang tungkulin natin bilang magulang at ng aming mga anak. Ilang dekada ninyong pinalaki sila, ginabayan, nagsakripisyo para sa kanila. Pero isang araw, napagtanto ninyo na may nagbago na. Baka hindi na nila pinapakinggan ang inyong payo. Baka tinatanggihan nila ang inyong mga opinyon. Baka minsan nilalait pa kayo o mas malala, pinaparamdam nila na pabigat kayo sa kanila. Masakit yan, hindi ba? Kapag nagsimula ng tratuhin kayo ng inyong mga anak na hindi ninyo naman deserve, maaaring maramdaman ninyo ang frustration, galit pa nga. Gustuhin ninyong ipaalala sa kanila lahat ng ginawa ninyo para sa kanila, yung mga taong inuna ninyo sila kaysa sa sarili ninyo. Pero alam ninyo ba? Hindi masusolusyunan ng pagkakalit ang problema. Sa totoo lang, mas pinapasama pa niya ang sitwasyon. May mas epektibong paraan para makuha muli ang respeto nila. Walang away, walang sigawan, walang sama ng loob. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 6 na bagay na dapat ninyong gawin kapag hindi kayo nirerespeto ng inyong mga anak. Mga powerful na pagbabago sa paraan ng inyong pagtugon na pwedeng tuluyang baguhin kung paano kayo nila tinitingnan. Ilan sa mga ito ay makakapag-ulat sa inyo, pero kung makinig kayo hanggang dulo, malalaman ninyo kung paano makakakuha muli ng respeto bilang mga haligi ng pamilya. Una, tumigil sa paghabol ng kanilang approval, isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga magulang, lalo na habang tumatanda, ay sobrang pagtitiis para lang mapasaya ang mga anak. Baka napapansin ninyo ang sarili ninyo na ginagawa ito. Ginagawa ninyo ang lahat para sa kanila. Sumasang-ayon kayo kahit ayaw ninyo. Iniuuna ninyo ang kanilang pangangailangan kaysa sa sarili ninyo. Umaasang kapag sapat na ang ginawa ninyo, mas mamahalin kayo nila. Pero alam ninyo ba ang masakit na katotohanan? Mas hinahabol ninyo ang kanilang approval, mas nawawala ang respeto nila sa inyo. Hindi nakakakuha ng respeto sa pagsasakripisyo ng sarili. Nakakakuha ng respeto sa pagrespeto sa sarili. Kapag palagi kayong nag-a-adjust, palagi kayong sumusunod, palagi kayong nagpapakapayapa, tinuturuan ninyo sila na pangalawa lang ang inyong feelings. At kapag naniniwala na sila dyan, madaling magiging taken for granted kayo. Nakilala ko dati si Lola Carmen, matapang at independent na babae noong kabataan niya. Pero habang tumatanda siya, hinayaan niyang mga anak niya ang gumawa ng lahat ng desisyon. Ina-adjust niya ang schedule niya para sa kanila, kinikimkim ang opinyon niya, at tinitiis pa nga ang paraan ng pagsasalita nila sa kanya. Gusto ko lang ma-maintain ang family, sabi niya sa akin noon. Pero ano ang nangyari? Tumiigil na siyang pakinggan ng mga anak niya. Nakita nila siyang taong laging mag-a-adjust, laging sasang-ayon, laging magiging tahimik. Akala niya nagpapakapayapa siya, pero ang ginagawa niya talaga ay nawawala ang boses niya. Kapag hindi kayo nirerespeto ng inyong mga anak, ang unang hakbang ay hindi humingi ng respeto, kundi tumigil sa pag-akto na kailangan ninyo ito. Magtakda ng boundaries. Sabihing hindi kapag kailangan. Magsalita ng isip ninyo kahit hindi nila gusto. Dahil sa sandaling simulan ninyong respetuhin ang sarili ninyo, magkakaroon ng pagbabago sa pagtingin nila sa inyo. Pangalawa, huwag makipag-away, maging halimbawa. Kapag tinatanggihan ng inyong mga anak ang opinyon ninyo, pinapatahimik kayo o minamaliit, ang unang impulso ninyo ay makipag-away. Ipaalala sa kanila lahat ng ginawa ninyo. Demand na pakinggan kayo, pero makikinig kayo sa akin. Hindi epektibo ang pag-aaway. Kailan ba huling beses na nakumbinsi ninyo ang isang tao na respetuhin kayo sa pamamagitan ng pakikipag-away? Hindi nakakakuha ng respeto sa salita. Nakakakuha ng respeto sa presence, sa paraan ng inyong pagdala sa sarili, sa paraan ng inyong pagtugon
kapag sinusubukan kayong asarin. Kapag sinagot ninyo ng galit ang disrespect, pinapatunayan ninyo lang na may power sila sa inyo. Nakilala ko si Mang Roberto, retired na guro na dating confident sa classroom. Pero sa bahay, ang mga matatandang anak niya ay hindi na siya pinapakinggan. Hindi nila pinapansin ang payo niya, tinatanggihan ang concerns niya, minsan tumatawa pa kapag sinusubukan niyang itama sila. Una, nag-away siya pabalik, trying to prove na deserve niya pa rin ang respeto. Pero mas lumalaki ang gulo. Isang araw, nagbago si Mang Roberto. Sa halip na makipag-away, nagsimula siyang makinig, talagang makinig. Tumigil siya sa paghabol ng respeto gamit ang salita at sa halip, nagdala ng sarili na parang may respeto na siya. Nagsalita siya ng kalmado, may karunungan, walang pangangailangang manalo. At unti-unti, napansin ng mga anak niya. Nakita nila ang lalaking hindi desperate para sa approval. Hindi kailangang patunayan ang sarili, simpleng malakas na figure. Kapag hindi kayo nirerespeto ng inyong mga anak, huwag kayong makipaglaban para doon. Ipakita ninyo sa kanila kung ano ang itsura ng respeto sa pamamagitan ng pagtrato ninyo sa sarili ninyo. Panatilihin ang dignity ninyo. Magsalita ng may confidence. At higit sa lahat, huwag kayong bababa sa level nila. Dahil kapag nanatili kayong matatag ng may grace, mararamdaman nila yon at sa paglipas ng panahon, susundin nila ang inyong leadership. Kung nanonood pa kayo ng video na ito at nakakatulong sa inyo ang mga insights na ito, mag-comment ng number 2 para malaman namin na nandito kayo. At kung hindi pa kayo nag-subscribe, i-recommend ko na mag-subscribe kayo at i-turn on ang bell para hindi kayo makakaligtaan ng mga videos. Ang support ninyo ay nakakatulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang content para sa inyo. Pangatlo, alisin ang emotional dependence. Isa sa pinakamahirap na lesson na matutuhan habang tumatanda ay hindi ninyo pwedeng asahan sa mga anak ninyo ang emotional fulfillment. Mahal ninyo sila ng sobra at gusto ninyong mahalin at respetuhin din kayo nila. Pero sa sandaling maramdaman nila na kailangan ninyo sila para ma-value ang sarili ninyo, magbabago ang power sa relasyon. Ang totoo, ginagalang ng mga tao, pati ng sarili ninyong mga anak, yung mga emotionally independent. Kapag umaasa kayo sa kanila para sa validation, affection, o attention, napapressure sila. At sa halip na maging grateful, nagiging burdened pa sila. Maaaring lumayo sila, maging impatient sa inyo, o ma-irritate pa. Nakilala ko si Lola Elena, mabait na ina na nagbigay ng lahat sa mga anak niya. Habang tumatanda at naging busy ang mga anak niya sa sarili nilang buhay, natagpuan niya ang sarili na naghihintay sa telepono, umaasang tatawag sila. Kapag hindi, siya ang tumatawag, madalas, masyadong madalas. Pinapaalala niya sa kanila kung gaano niya sila na-miss, kung paano niya gustong mas madalas silang bumisita. Pero sa halip na mapalapit sila, mas lalo silang lumayo. Nagsimula nilang makita ang mga tawag niya bilang obligasyon sa halip na something na inaasahan nila. Isang araw, ginawa ni Lola Elena ang ibang approach. Tumigil siya sa paghihintay. Tumigil siya sa pagiging una na tumatawag. Sa halip, nag-focus siya sa sarili. Nag-take up ng bagong hobbies, nakipag-socialize sa mga kaibigan, nag-take care sa sariling happiness. At may nangyaring nakakagulat. Nagsimulang tumawag ang mga anak niya. Nagsimula nilang respetuhin ang oras niya. Nakita sila siyang may sariling puno ng buhay. Ang lesson, mas hindi ninyo kailangan ang mga anak ninyo para sa validation. Mas magiging valuable ang presence ninyo sa kanila. Kapag ipinakita ninyo na kaya ninyong tumayo ng mag-isa, magkakaroon ng respeto. Hindi dahil sa obligasyon, pero dahil genuine na hinahangaan nila ang buhay na binuo ninyo para sa sarili ninyo.
Pang-apat, magtakda ng boundaries at i-enforce. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nawawala ang respeto ng mga anak sa magulang ay dahil hinayaan ng mga magulang. Kapag hinayaan ninyong maging disrespectful sa inyo ang mga anak ninyo, dismiss ang opinions ninyo o tratuhin kayong parang hindi importante ang oras at feelings ninyo, patuloy nilang gagawin yon. Hindi dahil masama silang tao, pero dahil ang mga tao, lalo na ang pamilya, ay magiging ganyan lang sa inyo kung hinayaan ninyo. Ang pagtatakda ng boundaries ay hindi ibig sabihin na cut off ninyo ang mga anak ninyo o gumawa ng conflict. Ibig sabihin, kalmado at firm na pagdedesisyon kung anong behavior ang tatanggapin ninyo at hindi. At higit sa lahat, i-enforce ninyo ang boundaries na yon kapag na-cross. Naaalala ko si Mang Rodolfo, retired businessman na dating namamahala ng kumpanya ng may discipline at confidence. Pero pagdating sa adult children niya, nahihirapan siya. Ina-interrupt sila kapag nagsasalita siya. Tinatanggihan ang concerns niya. Minumock pa nga ang lifestyle niya. Una, tinanggap niya lang. Sabi niya sa sarili, hindi worth ang fight. Pero unti-unti, na-realize niya na tuwing nagiging tahimik siya, tinuturuan niya ang mga anak na acceptable ang behavior nila. Kaya isang araw, binago ni Mang Rodolfo ang approach niya. Kapag ina-interrupt siya ng anak niya, kalmadong sinasabi niya, magpapatuloy ako magsalita kapag ready ka ng makinig. Kapag tinanggihan ng anak niya ang opinyon niya, simpleng sagot niya, hindi mo kailangang sumang-ayon sa akin, pero inaasahan ko na respetuhin mo ako. At kapag patuloy nilang pinupush ang limits niya, ginawa niyang clear na kapag hindi nila siya marirespect ng basic, hindi niya masisipende ang oras sa kanila. Alam ninyo kung ano ang nangyari? Nagsimula silang makinig. Una, nag-resist sila, pero sa paglipas ng panahon, na-realize nila na hindi mag-back down ang tatay nila. Nakita nila na valuable sa kanya ang sarili niya enough na i-demand ang respeto at dahil doon, nagsimula nilang bigyan siya nito. Kapag hindi kayo nire-respeto ng inyong mga anak, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Hinahahayaan ninyo ba? Dahil kapag hindi kayo mag-set ng boundaries, hindi rin sila magsiset nito para sa inyo. Panlima, tumigil sa pagbibigay na walang appreciation. Isa sa pinakamabilis na paraan para mawala ang respeto ay ang patuloy na pagbibigay sa mga taong hindi nag-a-appreciate. At bilang mga magulang, ginagawa natin ito ng mas madalas kaysa sa naiisip natin. Binibigay natin ang aming oras, energy, support kahit hindi na-acknowledge, kahit taken for granted, kahit ang makakamit lang ay entitlement. Ang totoo, kapag nagbibigay kayo sa taong hindi nag-a-appreciate, hindi kayo nakakabuo ng love o respeto. Nakakabuo kayo ng expectation. Tumitigil silang makita ang kindness ninyo bilang valuable at nagsisimulang makita ito bilang entitled sila doon. At sa sandaling tumigil kayo, hindi sila grateful, na-inconvenience pa sila. Nakilala ko si Mang Jorge, tatay na palaging generous sa mga anak niya. Tumutulong siya financially tuwing kailangan nila, nagdi-drop ng lahat para tumulong, nag-rearrange pa ng buhay niya para sa needs nila. Pero sa halip na gratitude, reklamo ang nakuha niya. Hindi sila nagsasabi ng thank you, mas marami pang hinihiling. At ang pinakamasama, noong kailangan niya ng tulong, busy sila. Isang araw, nagbago si Mang Jorge. Tumigil siya sa overextending. Tumigil siya sa pag-offer ng tulong bago pahingin. At pinaka-importante, nagsimula siyang magsabi ng hindi kapag kailangan. Una, na-frustrate ang mga anak niya. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi na siya nagbe-bend over backward para sa kanila. Pero sa paglipas ng panahon, may nagbago. Nagsimula nilang i-value ang oras niya. Nagsimula nilang i-appreciate ang efforts niya dahil bigla nilang na-realize
na hindi unlimited ang generosity niya. Gift ito, hindi guarantee. Kapag nararamdaman ninyong hindi nirerespeto ng mga anak ninyo ang oras, effort, o kindness ninyo, mag-step back. Tanungin ninyo ang sarili, nagbibigay ba kayo ng sobra? At kung ganoon, ano kaya ang mangyayari kapag tumigil kayo? Pang-anim, bumuo ng buhay na hindi umiikot sa kanila. Isa sa pinaka-powerful na paraan para makuha muli ang respeto ng mga anak ninyo ay ipakita sa kanila na hindi umiikot sa kanila ang happiness ninyo. Bilang mga magulang, natural na mag-devote sa mga anak, gawing center ng buhay natin sila. Pero habang tumatanda tayo, nagbabago ang dynamic na yan. Kapag ginugol ninyo ang buong buhay ninyo sa pag-prioritize sa kanila, baka makita nila kayong walang ibang ginagawa. Ginagalang ng mga tao yung may sariling purpose, interests, at fulfillment. Kapag nakita ng mga anak ninyo na umaasa kayo sa kanila para sa entertainment, validation, o meaning, baka maramdaman nilang suffocated o mas malala, makita kayong walang sariling buhay. Nakilala ko si Lola Esperanza, balo na, nasa late 70s. Pagkamatay ng asawa niya, ibinuhos niya ang lahat sa buhay ng mga anak niya. Constant ang check-in, nagbibigay ng advice na hindi hinihiling. Inaasahan nila na puna ng space na dating sa asawa niya. Pero sa halip na mapalapit sila, mas lalo silang lumayo. Mas bihira na silang bumisita, mas nagiging maikli ang tawag, at mas nagiging lonely si Lola Esperanza. Hanggang sa gumawa siya ng desisyon. Sumali siya sa book club. Nagsimula siyang mag-travel kasama ang mga kaibigan. Nag-volunteer sa community center. Tumigil siyang gawing center ng mundo niya, ang mga anak niya. At may nakakagulat na nangyari. Nagsimulang mas madalas na mag-reach out ang mga anak niya. Curious sila sa ginagawa niya. Hinahangaan nila ang independence niya. Nire-respeto nila siya. Kapag hindi kayo nire-respeto ng mga anak ninyo, tanungin ninyo ang sarili, nakikita ba nila kayong may full, meaningful na buhay? O nakikita nila kayong naghihintay lang sa attention nila? Dahil kapag ipinakita ninyo sa kanila na nabubuhay kayo, hindi lang umiiral, magsisimula silang makita kayo sa completely different na light. Kung nanonood pa kayo ng video na ito at nakakatulong sa inyo ang mga insights na ito, mag-comment ng number 6 para malaman namin na nandito kayo. Mga huling salita, hindi ninyo pwedeng i-demand sa mga anak ninyo ang respeto. Ito ay something na ini-inspire ninyo sa pamamagitan ng pagdala ninyo sa sarili ninyo, sa pag-set ninyo ng boundaries, at sa pamumuhay ninyo. Kapag nagsimula nilang tratuhin kayo ng may kulang na care, consideration, o respeto, huwag ninyong sayangin ang energy ninyo sa pagkakalit. Sa halip, baguhin ang approach ninyo. Tumigil sa paghabol ng approval dahil mas hindi ninyo kailangan, mas bibigay nila. Maging halimbawa dahil ang dignity ninyo ay mas malakas kaysa sa mga salita ninyo. Alisin ang emotional dependence dahil mas self-sufficient kayo, mas marirespect nila ang presence ninyo. Magtakda ng boundaries dahil ang mga tao ay magiging ganyan lang sa inyo kung paano ninyo hinihiling na tratuhin kayo. Tumigil sa pagbibigay na walang appreciation dahil kapag taken for granted ang generosity, nawawala ang value nito. At pinakaimportante, bumuo ng buhay na hindi umiikot sa kanila dahil ginagalang ng mga tao yung may sariling purpose, joy, at fulfillment. Kapag ginawa ninyo ang mga bagay na ito, may mangyayaring nakakagulat. Magsisimulang makita kayo ng mga anak ninyo sa ibang light, hindi bilang taong naghihintay sa attention nila, pero bilang taong nagko-command ng respeto simply sa pamamagitan ng pagiging sino sila. At sa paglipas ng panahon, babalik sa inyo ang respeto na yon. Hindi dahil hiningi ninyo, pero dahil napalaki ninyo ito. Salamat sa pagsama sa amin ngayon.
Gusto naming marinig kayo, mag-leave ng comment sa baba at i-share ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon at kung paano ninyo plano gamitin ito sa buhay ninyo. Importante sa amin ang thoughts ninyo, kaya huwag mag-hesitate na i-share. Ang pagbabasa ng comments ninyo ay nagbibigay sa amin ng malaking motivation at encouragement. Kung na-enjoy ninyo ang video na ito at nakatulong, please like, subscribe at i-share. Ang support ninyo ay nakakatulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang content para sa inyo. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.